Ayan, isa nga pong malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay at Diyos na tunay. Amen po ba? Amen! So sa umaga pong ito, bago po tayo magsimula, atin po munang banggitin ang ating pong panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po nating basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon. Ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay at tunay, tunay na ikaw po ay dakila at kailanman hindi magbabago sa buhay po namin ito. Lord, sa amin pong pagsambat, pagpupuri at sa amin pong paglapit sa inyo, dalangin po namin na ang aming puso ay gawin ninyong tama. Ang aming puso, Panginoon, kung meron kayong mga nakikitang karumihan, kung meron kayong mga nakikitang kasalanan, at kung meron kayo, Panginoon, ng mga nakikitang mga nagiging hadlang sa pangungusap nyo sa amin, kami po, Panginoon, ay patawarin ninyo dito. Nawa nilisin nyo po ang aming puso't isipan sa mga kasalanang sadya naming nagawa o hindi namin sadyang nagawa. Panginoon naming Diyos, tunay na ikaw po ang Diyos na hindi kami iniwan kailanman. Tunay, Panginoon, na sa mga oras na ito, ang presensya ninyo ang aming kahilingan. Nawa, Panginoon, ikaw po ang aming marinig. Ilagay niyo lamang po ako sa inyong likuran. Nawa, Panginoon, ikaw lamang po ang maghipo sa mga puso ng aking mga kapatiran at aking mga kapatid sa mga oras na ito. Hindi po ako magaling, Panginoon. Ikaw lamang po ang may karunungan. Ikaw lamang po ang may katalinuhan. At lalong ikaw lamang po ang may kapangyarihan na magbago ng buhay ng bawat isa. Heavenly Father, we offer you this morning because, Lord, you deserve all the glory. We offer you, Lord God, this preaching. We offer you, Panginoon, ang lahat ng mababanggit at nawa, Panginoon, hindi kami lalabas ng bulwagang ito nang hindi po namin kayo naririnig at hindi po kayo nangungusap sa amin. Lord, salamat po sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, Panginoon, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At salamat din po, Panginoon, sa muli ninyong pagkabuhay. Dahil dito, nagkaroon kami ng buhay na pag-asa. Lord, we bring back to you the highest honor and glory. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay makakaupo na po. Alam niyo po, ang tagumpay ay isang bagay na pinagsisikapan ng maraming tao sa mundong ito. Marami pong tao ang nagsisikap para maging matagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa kanilang career, sa trabaho, marami pong tao ang nagsisikap para maging matagumpay sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pagnenegosyo, sa kanilang mga ginagawa. Hindi lang yon. Marami pong tao, mga kapatid, ang nagsisikap para maging matagumpay ang pagpapatakbo ng kanilang mga pamilya. Ginagawa nila ng mabuti ang kanilang trabaho bilang isang tatay, bilang isang nanay, bilang isang anak, bilang isang mga magulang na nangunguna sa isang pamilya. Hindi lang yon, mga kapatid. Napakarami nating mga layunin sa ating buhay na gusto nating maging matagumpay. Amen po ba? Amen. Di ba? Hindi ko na po tatanungin isa-isa ang mga layunin ninyo, pero naniniwala ako, isa lang ang ating kagustuhan. Ito ay maging matagumpay. Alam niyo po, sa buhay nating ito, hindi lang patungkol sa mga material na bagay ang tunay na tagumpay. Kung hindi, pati na rin sa ating spiritual na paglalakbay. Alam niyo po, ang Diyos natin, mga kapatid, ay may mga bagay na gustong ipakita sa atin na mayroong mga bagay na mas importante para mas maging matagumpay tayo sa paglalakbay natin sa buhay na ito. Alam niyo po, ang Biblia, ang Bible na ating mga pinag-aaralan every week, na ating ginagamit for our devotion, ay nagbibigay po sa atin ng malinaw na gabay kung paano po makamit ang tagumpay na may kabuluhan. At sa pag-aaralan natin sa umagang ito, mababasa natin from Joshua chapter 1 verses 1 to 9 kung paano ba inatasan ng Diyos si Joshua na pangunahan ang mga Israelita patungo dun sa lupang pangako kung paano po sila magkakaroon ng matagumpay na pamumuhay at kung paano sila makakapasok sa kalooban ng Diyos ng matagumpay. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pong pamagat na pag-uusapan para sumakses. Di ba, marami sa atin dito gustong maging successful, gustong sumakses, gustong gawin step by step ang mga bagay na pinapangarap natin. So, Pastor, paano nga ba sumakses?
How to live a victorious Christian life. Alam niyo po, para sumakses, mga kapatid, tandaan natin na merong plano sa iyo ang Diyos. Tandaan natin na may plano sa iyo ang Diyos. Basahin po natin ang Joshua chapter 1, verses 1 to 2. Tingnan natin, mga kapatid. Pagkamatay ni Moises, na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moises. By the way, ang tamang pronunciation po, mga kapatid, ng N-U-N ay hindi po Nun. Kasi baka isipin natin, anak pala ng madre si Joshua. Anak pala siya ng madre. Hindi. Ang tamang pagka-pronounce po niyan ng word na yan is Nun. So anak po, sinabi ni Yahweh kay Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moises. Verse 2, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayoy, humanda ka at buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Alam niyo po, mga kapatid, nang namatay po si Moises, maybe this time ay nagigrieve pa sina Joshua. Di ba? Sino pa naman sa atin dito ang merong mahal sa buhay na nakasanayang makasama tapos biglang nawala na hindi magigrieve? For sure, that time, nagigrieve po sina Joshua. And maaari rin na naiisip nila that time, paano na tayo? Mga kapwa ko Israelita, mga kapwa ko kapatid, mga kapwa ko tao na papasok doon sa promised land, paano na tayo? Namatay yung leader natin. Nawala na yung leader natin. Paano na tayo ngayon? Di ba pwede nilang sabihin, hindi ko na alam kung saan tayo tutungo. Ano na ang mga susunod na gagawin natin at plano? Alam niyo po, siguro kahit that time, naiisip nila yon, kahit that time, may part sa kanila na nalulungkot sila at nagigrieve, dahil may plano ang Diyos sa mga Israelita na makamit ang promised land, nagpatuloy po ang kalooban ng Diyos. Nagpatuloy ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatalaga ng panibagong leader para sa kanila. Nawala si Moises na nag-lead sa kanila palabas ng Egypt. Ngayon, itinalaga naman ng Diyos si Joshua na maglilid sa kanila papasok ng lupa na ipinangako ng Diyos para sa kanila. Alam niyo po, mga kapatid, marami sa atin dito, kapag hindi nangyari ang bagay na pinalano natin, minsan napapatanong tayo, paano na ako? Alam niyo, minsan may nakausap akong isang estudyante, at itong isang estudyante na to, nagkaroon siya ng karelasyon bilang isang estudyante pa. Akala niya, yung plano niya na yung taong yon na nakarelasyon niya ay makakasama niya na habang buhay. Akala niya, yun na. Then dumating sa time na nagkaroon sila ng alitan, naghiwalay po sila. Then nung naghiwalay sila, sabi niya, paano na ako, pastor? Pinalano ko pa naman na siya yung makakasama ko habang buhay. Paano na ako? Hindi ko na kayang mabuhay. Sabi niya, hindi ko na kayang mabuhay. At nung lumipas ang panahon, hinanap ko siya, tinignan ko siya, alam niyo kung ano nangyari sa kanya? Hanggang ngayon, buhay pa naman. Di ba? Buhay pa naman siya. Di ba? Sabi niya, hindi ko kayang mabuhay. Pero ngayon, buhay pa naman. Di ba? Akala natin, mga kapatid, kapag yung bagay na pinaplano natin, hindi nangyari doon sa inaasahan natin na mga pangyayari, akala natin tapos na. Akala natin wala na. Minsan napapatanong tayo, paano na? Paano na ako? Ano na ang mga susunod na plano? Magtatagumpay pa ba ako? Di ba minsan naiisip natin yun? Magtatagumpay pa ba ako dito sa negosyo ko? Nalugi ako ng 1 taon. Parang walang pumasok na pabalik sa akin. Lahat palabas. Magtatagumpay pa ba ako dito sa hinanda kong pagre-review? Pagpasok ko sa eskwelahan, hindi naman tinuloy ng teacher yung exam. Next week na daw. Baka mawala na yung nireview ko. Magtatagumpay pa ba ako dito sa pamilya ko na sira na? Magtatagumpay pa ba ako dito sa mga bagay na to? Minsan, mga kapatid, ang dami nating plano, pero naniniwala ako, hindi lahat yon nangyayari ayon sa kagustuhan at plano natin. Tama ho ba ako, mga kapatid? And minsan, iniisip natin, paano na tayo? Paano na ako? Magtatagumpay pa ba ako? Alam niyo po, dahil minsan, hindi nangyayari ang mga bagay na napaghahandaan natin, ilan po sa atin dito na panghihinaan na ng loob? Meron po akong kakilala, mga kapatid,
Siya po ay isang graduate ng education, siya ay nag-aral, talagang sobra-sobra yung pagre-review niya, siya ay isang cum laude ng school, then dumating sa time na magtitake na siya ng board exam, siya ay tinitingala sa school, inaasahan na magta-top notch kasi siya ay cum laude. Alam niyo po, hindi parehas ng inaasahan niya yung naging resulta sa board exam. Ano nangyari? Napanghinaan po siya ng loob. Ayaw niya na mag-take ng board exam, nagkaroon na lang siya ng panibagong career sa buhay niya. Kasi nga, napanghinaan na po ng loob. Ganun po tayo mga kapatid. Nawawalan tayo ng pag-asa at ayaw nang magpatuloy pa. Pero dahil ang Diyos po ay tapat, hindi man minsan naaayon sa plano natin ang mga pangyayari, meron naman pong magandang plano ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Amen. Pakisabi sa katabi mo, may magandang plano sa iyo ang Diyos. At itong plano na to, mga kapatid, ay plano na higit pa sa mga bagay na inaasahan po natin. Di ba? Nagugulat ka na lang. Hindi mo naman pinalano, pero nangyari. Tapos mas higit pa. Hindi mo naman, wala naman sa isip mo, pero ito yung ginawa ng Diyos, tapos mas better pa pala yung benefit sa iyo. Di ba mga kapatid? Alam niyo po, yung plano ng Diyos, ito yung planong maganda na hindi mo ikakapahamak. Ganun po yung plano ng Diyos for Joshua and for the Israelites. Meron po siyang plano para sa kanila na kahit wala na si Moises bilang kanilang pinuno or bilang kanilang leader, meron pa rin pong plano na maganda ang Diyos para sa kanila na hindi nila basta ikakapahamak. Di ba ganun po magbigay ang plano ng Diyos ang Diyos eh. Hindi po magiging madali para makamit yung kalooban ng Diyos. Hindi po, marami pong pwedeng maging struggles and challenges and trials, pero naniniwala ako, ano man ang gusto ng Diyos para sa'yo, hindi yon para bigyan ka ng something na ikakapahamak mo. Bibigyan ka ng planong maganda ng Diyos para hindi mo ikapahamak. Yun po yung sinasabi sa Jeremiah 29:11. Tignan niyo po, mga kapatid. Paulit-ulit natin ito nababanggit, paulit-ulit natin ito napag-aaralan, pero nakakalimutan natin na mas maganda pala ang plano ng Diyos. Sabi dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you." Tignan niyo yun, mga kapatid, para hindi kayo masaktan. Di ba, baka nilalayo ka ng Diyos sa isang relasyon para hindi ka mas lalong masaktan. Baka ikaw, mga kapatid, tinatanggal ka ng Diyos dun sa isang posisyon para hindi ka mas lalong masaktan. Ano pa kasunod? Plans to give you hope and a future. Para mas bigyan ka ng mas pag-asa at mas bigyan ka ng kinabukasan. Di ba mga kapatid, minsan akala natin yung rejection is the end of the world. Akala natin yung plano natin na natigil is the end of the world for us. Kapatid, ikaw na nagtitiwala sa Diyos, kailangan mong matandaan na habang nabubuhay ka, araw-araw may magandang plano sa iyo ang Diyos. Amen? Sino dito ang nakahinga pa kaninang umaga? Oh, nandito pa kayo, ibig sabihin nakahinga pa kayo. Di ba? Sino dito ang nakalimutan ng huminga? Wala naman siguro. Di ba? Lahat tayo nakahinga pa kaninang umaga. Ibig sabihin, may maganda pang plano sa iyo ang Diyos ngayon, bukas, at hanggang sa kinabukasan pa. Amen po ba, mga kapatid? Alam nyo, ang 2025, nasa March pa lang tayo. Tama, March 30 pa lang. Papasok pa lang tayo sa first quarter. Pa-end pa lang ang first quarter. Hindi pa po natatapos tong taon na to. Huwag nating isipin na hindi nangyari yung plano ko from January to March. Ano bang plano mo? Mag-gym, pastor. Hindi ko na nga nagawa eh. Sabi ko, mag-gym na ako simula January. Hanggang ngayon, hindi ako nag-gym. Sinabi ko, mag-exercise ako. Ang nangyari, pastor, extra rice. So hindi ko na, pastor, nawawalan ako ng pag-asa. May pag-asa pa. Di ba? May April pa, may May pa, marami pang taon. May 2026 pa. Hanggang may hininga ka, mga kapatid, may plano at pag-asa pang maganda ang Diyos para sa'yo. May tanong ako sa inyo. Pwede po ba nating isipin ang mangyayari bukas? Pwede. Di ba? At dahil pwede nating maisip ang mangyayari bukas, pwede nating planuhin. Di ba? Isip natin, pastor, ayoko na nga isipin ng bukas eh. Bakit? Lunes na naman. Papasok na naman ako. Madalas na nga akong absent.
Madalas na nga akong hindi pumapasok pag Lunes. Pastor, lagi akong may sick leave tuwing Monday and Friday. Sick leave ko yan, Pastor. Pastor, lagi akong masakit ang tiyan tuwing Monday. So ayoko nang isipin. Pero sa totoo lang, mga kapatid, pwede nating isipin talaga ang kinabukasan. Di ba? Pero ito pa tanong ko, pwede po ba natin masigurado 100% na ang mangyayari bukas ay yung nasa isip natin? Halimbawa, inisip ko ngayon, bukas pagpasok ko sa trabaho, makikipag-share ako ng pagkain sa kapwa ko katrabaho. Yun na nasa isip natin. Pero pwede mo bang sabihin 100% na yung nasa isip mo na yun yung mangyayari? Hindi. Kasi baka yung katrabaho mong yun, galit pala sa'yo. Di ba? Hindi ka babahagi na ng pagkain. Or kaya naman, yung makakasalamuha mo bukas, may mga bagay na sasabihin sa'yo na hindi mo aasahan. Hindi natin pwedeng maisip ang mangyayari 100% ang bukas. Tama ho ba mga kapatid? Ngayon, yung ngayon ang nakikita natin 100%. Ito lang, ngayon lang hindi ko sinabing mamaya. Ngayon lang, nakikita natin 100% kung anong nangyayari. Alam ko kung anong nangyayari. Iba dito tulog na. Iba dito nakaupo pa. Pastor, ang lamig Di ba? Lamig. So mga kapatid, di ba hindi natin maiisip 100% ang mangyayari. Pero kahit na hindi natin maiisip 100% ang nangyayari, mga kapatid, ang nakakaalam 100% ng mangyayari bukas, walang iba kung hindi ang Diyos. Di ba? Kasi alam niya na ang kahapon, alam niya ang ngayon, at alam niya ang bukas. At alam niya pa ang mga susunod pang bukas at susunod pang taon. So ibig sabihin, hindi tayo ang mas nakakaalam ng magandang plano para sa atin. Tama mo ba mga kapatid? Ang mas nakakaalam ng mas magandang plano para sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Alam niyo po, sometimes we have our own plans for the present and future. But God's plan is always greater than ours. Kesa sa atin. Alam niyo, nung ako po ay 20 years old, nagtipon-tipon kami magkakaibigan, mga classmate ko nung high school, na mga best friend ko. Nag-usap-usap kami. Sabi ko, pagdating ng 25, dapat meron ka ng Lamborghini. Pagdating ng gantong age, dapat meron ka ng bahay, sasakyan. Sabi kong ganyan, dapat pagdating ko ng 25, meron na akong ganito. Alam niyo po, dumating yung 25, hindi po nangyari yung plano namin. Hindi man nangyari yung plano namin, pero nakita ko na may magandang plano pa rin ng Diyos. Di ba? Meron pa rin palang maganda siyang gustong gagawin. Isa pa, mga kapatid. Alam niyo po, nung ako ay high school, gusto ko po talaga mag-engineer. Di ba? Paulit-ulit ko sinasabi, pero related po siya sa kwento. Gusto ko mag-engineer. Sabi ko, mag-engineer ako. Kaya lang, nung high school ako, medyo naging busy ako sa iba't ibang activities. So yung grade ko sa math, naging 79. So hindi tinanggap. Hindi tinanggap. Di ba? So, hindi natuloy yung plano ko, pero merong plano ang Diyos na nilagay ako doon sa isang posisyon or isang course na related pala sa calling ko. Di ba? Related pala sa gusto ng Diyos para sa akin. Alam niyo, minsan gano'n ng Diyos Ilalagay ka niya sa isang sitwasyon or sa isang posisyon dahil related pala yun doon sa calling niya para sa'yo. Di ba? Akala natin hindi na natupad yung plano natin. Pero yung plano pala ng Diyos ang natupad kasi may greater calling pala para sa'yo. Alam niyo po, mga kapatid, kahit mukhang hindi tiyak ang buhay, magtiwala ka na ang plano ng Diyos ay kumikilos. Hindi talaga tiyak. Kasi katulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, hindi naman 100% na naiisip mo na yung mangyayari bukas katulad ng nasa isip mo Di ba? Hindi tiyak. Pero magtiwala ka. Di ba? Tayo ay binigyan ng puso ng Diyos kasama ang banal na Espiritu upang magtiwala tayo sa bawat gagawin niya para sa atin. Kumikilos po siya. Di ba? Ang sabi nga, minsan may napanood ako, hindi mo daw kailangan pang in-invite si Holy Spirit na pumunta sa tabi mo tapos magtiwala ka. Si Holy Spirit daw, nasa tabi mo na, magtiwala ka na lang. Di ba? Holy Spirit, nasa tabi na pala kita, magtitiwala ako sa'yo. Kung ano man ang mangyayari bukas, ikaw ang bahala. Yun din naman ang sinasabi ng Bible, di ba? Do not worry about tomorrow and let tomorrow worry about itself. Di ba? Hayaan mo mag-worry ang tomorrow. Kasi alam nyo, madalas napapansin ko, ang taong madalas isip ng bukas, alam nyo kung ano nangyari? Nababaliw.
Di ba? Nai-stress. Nagkakaroon ng anxiety. Hindi masama. Hindi ko sasabing masama Baka sabihin nyo, pastor naman. Baka maging complacent kami. Hindi naman. Hindi ko sasabing masama. Pero, mga kapatid, habang iniisip mo ang bukas, ipagkatiwala mo na yun sa Diyos. Pag napagkatiwala mo na sa Diyos, hayaan mo na siyang kumilos. Okay po ba? Gising pa kayo. Pakisabi sa katabi mo, gising. Okay. Mga kapatid, kahit minsan gustuhin nating sundin ang sarili nating plano, ibabalik at ibabalik pa rin tayo ng Diyos sa original niyang plano para sa ating buhay. Tignan nyo to. Ang mga Israelites, mga kapatid, nangako ang Diyos sa kanila, papasok sa promised land. Alam po natin yon. Tama ho ba, mga kapatid? At alam nyo po ba yung papunta ng Egypt papunta sa promised land, hindi naman po talaga aabot ng 40 years. Pero umabot ng 40 years. Bakit? Kasi may mga plano tong Israelita na to. Di ba? May mga plano sila na ginagawa na hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Pero dahil mahal sila ng Diyos, pero dahil gusto ng Diyos na mangyari pa rin ang pinangako niya, ibinalik pa rin sila ng Diyos dun sa original plan. Yung plano na makapasok sila sa promised land. Sa buhay natin ito, mga kapatid, minsan, pansin nyo, kahit pilit nyo ng pilit yung gusto nyong gawin, parang bumabalik pa rin kayo ng bumabalik sa dati. Minsan may nakausap ako, Pastor, lumalayo na nga ako sa Diyos eh. Pero parang sunod na sunod ang Diyos. Dati, Pastor, sabi ko, ayoko nang may makakausap akong Kristiyano or nangungusap patungkol sa Diyos. Pero nagugulat ako, Pastor, dun sa trabaho ko, yung boss ko, Kristiyano. Hinahabol siya ng Diyos. Gusto siya ng Diyos na bumalik sa kanya. Di ba, Pastor? Ayoko na nga sana na ganito yung maging posisyon ko sa trabaho. Pero parang sa bawat lipat ko ng trabaho, binibigay pa rin ng Diyos yung ganitong posisyon. Alam nyo, kapag may plano talaga sa iyo ang Diyos, i-redirect ka niya. Nandito ka na, papunta ka dito, pagugulat ka, bumabalik ka. Di ba? Bumabalik ka sa original plan. Parang ano yan GPS. Alam niyo yung Waze of time? Hindi yung Waze of time Hindi, yung Waze, yung GPS, yung Google Map. Alam niyo po, pag gumagamit ka ng Google Map, pag nagdadrive ka, pag ginagamit mo yan, pag ikaw po ay may pupuntahan sa isang lugar, halimbawa ikaw ay nandun sa Russia, dito sa Better Living, tapos pupunta ka ng SM Bikutan. Alam niyo po, kapag ikaw ay umikot, halimbawa, umikot ka, ang pupuntahan mo talaga SM, tapos ikaw nasa Russia, instead na dumiretso ka sa Don Bosco or Doña Soledad, umikot ka sa Moonwalk. Alam niyo, kahit umikot kayo sa Moonwalk, kung ang papupuntahan niyo naman ay SM, doon pa rin kayo dadalhin. Mas lumayo nga lang. Tama ho ba? Mas lumayo nga lang. Alam niyo, kahit umikot kayo ng umikot, papunta sa mga subdivision, ituturo niya pa rin ang daan papunta sa SM Bikutan. Alam niyo, minsan merong ganun ng Diyos sa atin eh. Hindi natin nakikita, pero parang may GPS sa atin. Di ba? Parang may GPS. Ibinabalik tayo ng Lord dun sa original plan niya. Ibinabalik ka ng Lord dun sa original plan niya. So magtiwala po tayo sa Kanya. Alam nyo, ang success, hindi lang naman yan mababase sa financial na bagay. Ang success, alam nyo, unang mababase yan kapag nagtiwala ka sa plano ng Diyos sa'yo. Nangyari na ba kagad kapag nagtiwala ka yung plano ng Diyos sa'yo? Hindi pa. Pero deep inside of you, meron kang kapayapaan at kagalakan na mangyayari yung kagustuhan ng Diyos para sa'yo at para sa akin. Doon pa lang, may success na po tayo. Doon pa lang po, may tagumpay na tayo. So sa umagang ito, mga kapatid, are you seeking God's plan for your life? Hinahanap mo ba talaga yung plano ng Diyos at purpose ng Diyos para sa'yo? Kung hinahanap mo ang plano at purpose ng Diyos para sa'yo, take time to pray and ask God to reveal His purpose for you. Surrender your own plans and trust His divine direction. May plano ka, isuko mo kay Lord. Nahihirapan ka, isuko mo kay Lord. Hindi mo alam kung saan pupunta yung mga nangyayari sa buhay mo, isuko mo kay Lord. At hingin mo sa Kanya, Lord, what is my purpose in this world? Ano bang purpose ko, Lord? Bakit ako nagkapamilya? Ano bang purpose ko, Lord? Bakit ako nandito sa church? Alam mo ba, naniniwala ako, hindi aksidente kung bakit ka nakaupo dyan ngayon. Hindi yan basta pinalano nyo lang. Pastor, nagplano ako pumunta ng church. Sabi ko, bakit? Pastor, ang init sa bahay.
malamig dito. So dahil malamig, ang sarap matulog. Pastor, nagplano ako ng magandang damit kasi gusto ko makasama yung mga mahal ko sa buhay, tas mag-church kami, praise God. Pero mas naniniwala ako na hindi aksidente na nakaupo ka dyan ngayon dahil may gustong ipakita sa iyo ang Diyos. Amen po ba? O, pakisabi ulit sa katabi mo, may magandang plano sa iyo ang Diyos. Hindi lang yon. Sa buhay natin ito, sa buhay ni Joshua, matututunan natin para sumakses, isa pa po sa paraan is panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Kailangan nating panghawakan kung ano ang mga pangako ng Diyos. Basahin natin ang Joshua chapter 1 verses 3 to 5. Basahin natin isa-isa. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Bago tayo magpatuloy, may tanong po muna ako sa inyo. Yung word na ibinigay, is this a future tense? Future tense or past tense? Nakapasok na ba sila sa promised land that time? Hindi pa. Pero bakit sinabi ng Diyos, ibinigay ko na? Alam nyo, minsan sa physical realm, hindi mo pa nakikita na ibinigay na ng Diyos, pero in the spiritual realm, binigay niya na po yung pangako niya sa'yo. Kailangan mo na lang hintahin na dumating in the physical realm. Kailangan mo na lang hintahin at panghawakan in the physical realm. Tingnan nyo, nagulat ako. Ibinigay na ng Diyos sa kanila yung pangakong ipinangako sa kanila. Di ba? Hindi lang yun. Ano pa ba yung pangako ng Diyos? In Joshua chapter 1 verse 4. Tingnan natin. Okay, next slide please. Ito ang magiging hangganan ninyo. Ito daw yung ito yung pangako ng Diyos na masasakop nila. Sa ilaga ay ang kabundukan ng Lebanon. O, hanggang doon daw yung pangako, sa ilaga. Isa pa, sa timog ay ang disyerto. Sa silangan, ang malaking ilog, Euphrates. At sa kanluran, mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Yan daw yung pangako ng Diyos, hindi lang yon. Joshua chapter 1 verse 5. Next please. Isa pa, walang makakagapi sa iyo. Walang makakatalo sa iyo. Di ba? Walang makakapagpabagsak sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita. Pangako ulit. Gaya ng pagpapatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Gandang pangako ng Diyos, no? Simula Joshua chapter 1 verse 3 to 5, may pangako na po siya. Alam niyo po, ang pangako ng Diyos kailanman hindi mapapako. Amen? Madalas natin naririnig, pero totoo po ito. Ang pangako ng Diyos, kailanman hindi mapapako. Amen? Ang pangako ng tao, napapako. Amen? Pakitignan niya yung katabi mo, ilang pangako na niya ang napako sa'yo. Ilan na? Pastor, kanina lang, usapan namin, 8 o'clock, dumating 8:30. Pastor, kanina lang, usapan namin, ganito, pero wala pa hanggang ngayon. Di ba? Ang dami nating pangako, mga simpleng bagay sa paningin natin, pero madalas napapako yon. Pero sa pangako ng Diyos, alam niyo mga kapatid, ni-research ko, wala ni isa na pangako ng Diyos ang hindi natupad. May mga matutupad pa in the future events, katulad ng mga pagdating ng Diyos. Di ba? Pangako niya yon, darating siya ulit. Pero may mga nangyari na, at lahat yon natupad na. Kung meron mang pangako ang Diyos noon, at kung ikukumpara natin yon sa 10-item quiz, halimbawa, may 10 pangako ang Diyos, di ba? 1 to 10. Yung 1 to 10 na yon, walang mistake. Di ba? Perfect score. 10 over 10. Kung over 100 yan, 100 over 100. Nangyayari. Hindi man ayon sa kagustuhan ng oras natin, hindi man naayon sa plano natin, pero nangyayari siya. Di ba? Nangyayari po ang pangako ng Diyos. Alam niyo po ba itong Joshua chapter 1 verses 3 to 5, nangyari na po siya in the Old Testament. Tignan natin yung mga nangyaring pangako ng Diyos kay Joshua at saka sa Israelita. Sa pangako ng Diyos, sabi sa Joshua 1:3, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Sa kasulatan, natupad na po ito. In Joshua 21 verse 43, sabi doon, kaya't ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Ito'y kanilang inari at tinirhan. Inari, big sabihin, inangkin. Di ba? Inangkin na nila at tinirhan. Tignan nyo, nangyari. Akala natin, pangako ng Diyos sa kanila yun, nangyari na kaya? Nangyari na po yun.
Okay? Isa pa, mga kapatid, in Joshua 1:4, ito ang magiging hangganan ninyo sa ilaga ay kabundukan ng Lebanon, timog, disyerto, silangan, malaking ilog, Euphrates at kanluran, lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat Mediteraneo. In Joshua 11:23, nangyari na po. Sinakop nga ni Joshua ang lupain ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises at ipinamahagi niya ito sa Israel bilang mana ng bawat lipi. Tignan niyo yun, mga kapatid, pangako ng Diyos na bless sila, ibinahagi po sa kanila. Alam niyo po, mga kapatid, isa sa mga natutunan ko, kapag biniles ka ng Diyos dun sa pangako niya sa'yo, kailangan mo rin po itong gamitin as blessing for the other people. Hindi ka binigyan ng Diyos ng blessing just for you. Binigyan ka ng blessing ng Diyos to share it to other people para maramdaman din nila ang blessing na nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Amen. Pakisabi sa katabi mo, maging blessing ka. By the way, ang blessing, hindi lang po yan patungkol sa material na bagay madalas. Minsan, ang blessing, pwedeng attitude mo. Magpakita ka ng magandang asal. Di ba? Minsan, sa pagsasalita mo, maging blessing ka. Di ba? Kapatid, we need to be a blessing for the other people. Isa pa, mga kapatid, paki-next slide please. May pangako pa ang Diyos. Sabi doon, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Tignan nyo to. In Joshua 11:23 ulit, dito din natin makikita na wala nga nakatalo sa kanila. Walang nakagapi sa kanila. Sinakop nga ni Joshua ang buong lupain. Ibig sabihin, lahat ng kinaharap nila, mga kapatid, ay kanilang natalo. Lahat ng dumating sa kanilang mga pagsubok, kanila pong na-overcome. Hindi lang yon. May pangako na sasamahan kita gaya ng pagpapatnubay ko kay Moises. Di ba tingnan nyo, in Joshua 6:27, kaya't si Joshua kinampihan ng Panginoon. At lubhang natiyak ang lahat ang kanyang kapangyarihan. Tignan nyo to mga kapatid. Kapag tayo kinampihan, halimbawa ho, nag-aaway kayong magkapatid. Tapos sa magkapatid na yon, kinampihan yung isang kapatid ng magulang. Ang lakas ng loob mo. Di ba? Ang lakas ng loob mo. Ito kasing kapatid kong to, hindi nagugas ng plato, kinampihan ka ng magulang mo. Pinalo to ni sapit yung kapatid mo. Di ba? Mas malakas loob mo ngayon talagang awayin pa siya. Di ba, mga kapatid tayo, kapag kinampihan ng Diyos, hindi ba lalakas ang loob mo? Hindi ba lalakas loob mo? Magsabi niya lang amen ang lalakas ang loob. Di ba lalakas ang loob natin? Kasi alam natin na nasa tabi natin ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Mukha man tayong nag-iisa, pero lagi mong tatandaan na ang Diyos kasama mo, kasama pa ang isang batalyong anghel. Amen? Akala natin nag-iisa lang tayo eh. Pero ang totoo, kasama mo ang Diyos, kasama pa ang isang batalyong anghel na tutulungan ka. Amen po ba? Amen. Isa pa, mga kapatid, hindi lang yon. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 5c, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ito pala yung kanina. So nakikita natin, mga kapatid, na ang Diyos ay tumutupad sa pangako. Ang Diyos ay handang gawin kung ano man ang kanyang sinabi. Hindi po siya isang tao na kapag ginawa ko to, kapag medyo nagkaroon ng aberya, hindi ko muna gagawin. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, kung ano sinabi niya, tandaan mo, mangyayari yan sa kagustuhan at plano at oras ng Diyos para sa'yo. Amen po ba? Di ba, akala natin, minsan ganito tayo. Minsan may narinig ako, sabi, binabase natin ang pangako ng Diyos base sa pangako natin sa Kanya. Minsan daw ganun ang tao. Halimbawa ganito, Lord, nangangako ako, every Sunday mag-church na ako. I-bless mo ako ha. Lord, nangangako na ako, every Sunday hindi ako malilate. Magkakamay pa ako, kakamayan ko pa yung mga pupunta rito. Lord, pangakuan mo ako ha. Hindi nakabase ang pangako natin sa pangakong ibibigay ng Diyos sa'yo. Nakabase ang pangako ng Diyos sa salita niya mismo. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan tayo? Gising pa ba kayo? Okay, very good. Kala ko tulog na eh, kasi mahina na yung amen natin. Isa pa, mga kapatid. Buksan ko lang tong iPad ko, namatay siya. Ayan, so, isa pa. Alam niyo po, sa bulwagan natin ito, habang kayo ay nakaupo, may dalawa pong uri ng tao ngayon. May dalawa pong uri ng Kristiyano ngayon. Pastor, babae at lalaki. Siyempre, di ba? Babae at lalaki, dalawang uri ng tao. May dalawang uri ng Kristiyano sa mga oras natin ngayon dito. Alam niyo kung sino yung mga yon? Yung mga Kristiyano or tao na naniniwala sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos.
Yun yung unang uri ng tao. Or unang uri ng Kristiyano. Yung pangalawang uri ng Kristiyano is nagniniwala sa Diyos pero hindi nagtitiwala sa pangako niya. Anong ibig ko sabihin? May papakita ko sa inyong picture. Halimbawa, kapatid, tignan na lang natin let's reflect on this. May dalawang uri ng tao ngayon. Ulitin ko, pusong naniniwala at nagtitiwala sa pangako ng Diyos at isang uri ng tao or Kristiyano na naniniwala pero hindi nagtitiwala. Tignan nyo to. Yung salita ng Diyos, inilalagay po yan sa puso ng buong buo. Inilalagay po yan sa puso mo, wala ka ng ibang, ititira pa sa'yo, isusurrender mo lahat kay Lord, si Lord ang nandito. Sa puso. Ibig sabihin, kapag sa puso mo nilagay ang mga pangako ng Diyos at sinunod mo ito, nagtitiwala ka sa Kanya. Tignan nyo. Yung isa, yung pangako ng Diyos, nasaan? Yung nagtitiwala, nasa puso. Yung hindi nagtitiwala, nasa nguso. Di ba? Ano ibig ko sabihin? Nasa nguso. Ano ibig ko sabihin? Alam nyo, minsan tayo, naniniwala lang, pero kapag dumating yung mga times ng circumstances na hindi natin inaasahan, nawawala na yung pagtitiwala sa pangako. Di ba? Nawawala na. Hanggang nguso lang. Di ba binabanggit mo, si kapatid, laging binabanggit sa church na mahal siya ng Diyos. At maraming pangako sa kanya ang Diyos, pero nung lumabas kami, grabe na yung yung depression, etc. Grabe na yung mga ginagawa niya, parang hindi na niya pinagkakatiwalaan ng pangako ng Diyos. Nasa nguso. Di ba? Pero kung nasa church ka, pinagkakatiwalaan mo ang Diyos, hanggang sa paglabas mo, yung pangako ng Diyos, pinagkakatiwalaan mo sa'yo, nasa puso mo yun. Kaya minsan natin i-reflect nasaan ang pangako ng Diyos sa'yo? Sa puso o nasa nguso? Pakitignan na nasa kanan. Nasa puso, nasa nguso. Magbigay nga tayo ng halimbawa. Halimbawa minsan po may mga tao na, alam nyo, napakaraming pangako ng Diyos sa Biblia. Sobrang dami. Pwede tayong mamili. At pwedeng ilan doon sa atin, araw-araw kung babasahin natin, mag-i-impact po talaga sa atin. Halimbawa mga kapatid, tignan nyo to. Philippians chapter 4, verse 19. Paki-next slide please. Isa to sa mga pangako na maganda at common sa atin. Di ba kapag may mga pinagdadaanan tayo. Pangako ng Diyos in Philippians chapter 4, verse 19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang ganda ng pangako. Di ba? Ang ganda. Ibibigay daw lahat ng Diyos, isusupply daw lahat ng Diyos, ang lahat ng pangangailangan ko, according sa kayamanan niya at sa glory niya. According sa glory ni Jesus. Ang ganda ng pangako. Eto, tanong ko sa inyo, mga kapatid. In times of financial hardships, pinanghahawakan mo pa rin ba ito? Halimbawa na lang, walang-wala ka na talaga. Halimbawa na lang, 20 pesos na lang ang laman ng iyong bulsa. Halimbawa na lang, nawalan ka bigla ng trabaho. Halimbawa na lang, mga kapatid, talagang lahat ng plano mo ang ganda, may nabuo ka, tas biglang nawala. Panghahawakan mo pa rin ba ito? Alam mo kung pinanghahawakan mo to, and sinasabi mo pa rin, the Lord will supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Kung pinanghahawakan mo pa rin ito, praise God. Ibig sabihin, ang pangako ng Diyos nasa puso mo. Nagkakaintindihan tayo? Pero, mga kapatid, kung ito ay alam mong pangako ng Diyos ito, tapos nag-worry ka pa rin ng sobra at ginagawa mo pa rin sa sarili mong paraan ang mga bagay na dapat ipinagkatiwala mo sa Diyos, ibig sabihin, nasa nguso mo lang ang pangako ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa po ba kayo? Amen. Isa pa. Ito. Hebrews chapter 13 verse 5. Ito kanina to. Ito yung isa sa mga kanta natin, di ba? Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man.
Di ba? So, in Hebrews chapter 13, verse 5, sabi doon, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. O, ito, ang ganda. Ganda ng pangako ng Diyos. Hindi niya daw ako iiwan. Hindi niya daw ako pababayaan. Hindi niya daw ako basta, hindi niya ako ayaang masaktan. Pero ang tanong ko sa inyo, pag dumating ang panahon na nag-iisa na lang kayo or nag-iisa na lang tayo at walang nakakaalala sa atin, sasabihin pa ba natin, the Lord will never leave me, never will forsake me. Minsan nakakarinig ako ng ganito eh. Minsan ganito. Hindi siya naalala ng tao nung araw ng kaarawan niya. Or kaya naman, hindi siya naalala ng mga taong dapat nakakaalala sa kanya. Sasabihin niya, sobra naman ako nasasaktan, nag-iisa lang ako. Magpo-post pa yan, it hurts. Di ba? It hurts. Nasasaktan ako. Wala nakakaalala sa akin. Wala man lang bumati sa akin sa Facebook. Di ba? Or kaya naman lahat ng tao nag-alisan na. Sasabihin ba natin, walang nagmamahal sa akin, nag-iisa lang ako. Alam mo yung pangakong yan, kung yun ang sasabihin mo, ang pangako na to ng Diyos sa'yo, nasa nguso lang. Pero kung ikaw, nag-iisa na lang sa buhay, may makaalala sa'yo o wala, may mag-greet sa'yo o wala, pero dahil alam mo na may pangako sa'yo ang Diyos na hindi ka niya iiwan ni pababayaan, hindi ka basta malulungkot. May kagalakan ka pa nga eh, kahit mag-isa ka. Masaya ka pa nga eh. Huwag ka naman yung siyempre yung tawa ng mag-isa. Baka naman baliw na yun. Sabihin, baliw ka na. Pero what I mean, kapatid, hindi nakabase yung nararamdaman mo doon sa pakikitungo sa'yo ng ibang tao. Nakabase sa'yo yung nararamdaman mo doon sa ipinangako niya. Di ba, ang ganda ng pangako ng Diyos. Akala mo nag-iisa ka? Hindi, kapatid. May kasama ka. At yung kasama mong yun, hindi ka iiwan, ipababayaan naman. Yung kasama mong yun, kapatid, siya yung mas nagmamahal pa sa'yo. Di ba? Akala mo wala nang pwedeng magpuno ng love for you. Meron pong pwede pang magpuno ng love for you. Ito nga po lagi kong sinasabi sa mga kabataan. Kung papasok kayo sa relasyon, punuin nyo muna ng pagmamahal ang puso nyo na nagmumula sa Diyos. Para yung puso mo na puno ng pagmamahal, maipapasa mo doon sa magiging partner mo habang buhay. Alam mo, you cannot give or you will not give what you do not have. Punuin nyo muna yung puso nyo ng pagmamahal mula sa Diyos. Isa pang pangako. Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Isa pa, tingnan nyo. Ask and it will be given to you. Pangako, no? Tanungin mo, i-ask mo kay Lord at bibigay niya yan sa'yo. Pangako. Seek and you will find. Hanapin mo at ipapakita niya. Isa pa, knock and the door will be opened to you. Gandang pangako, mga kapatid. Alam niyo, itong pangakong to, hindi ibig sabihin kung ano ang gusto mong tanungin at sagutin ng Diyos, yun yung mangyayari. Halimbawa, Lord, gusto ko na mag-asawa. 13 years old ka pa lang. Sa tingin mo ba ibibigay ng Diyos yun sa'yo? Di ba? Di ba? Hindi, minsan alam niyo po, itong ask, seek, and knock, meron pong 3 kasagutan dyan ng Diyos. Yes, no, and wait. Kapag ikaw, pinangawa ka ng pangakong to, at ine-expect mo lang kay Lord lahat ng sagot ay yes, ibig sabihin lang nun, ang pangakong to, nasa nguso mo lang. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa po ba kayo? Pero, kung ito ay tanong mo, hinanap mo sa Diyos, kumatok ka sa puso ng Diyos at sumagot sa iyo ang no, tinanggap mo, sumagot sa iyo ang Diyos ng wait, tinanggap mo, ibig sabihin, ang pangako ng Diyos ay nasa puso mo. Handa kang maghintay sa magiging mas kasagutan niya at plano niya na better para sa iyo. Amen po ba? Amen. Kapatid, kailangan nating maunawaan ang mga pangako ng Diyos ay dapat nasa puso ho talaga natin ng totoo. Kailangan nating maintindihan, baka mamaya nasa nguso na pala, wala sa puso. Kapatid, sa oras na ito,
maliban sa may plano sa iyo ang Diyos, may mga pangako siya na kailangan mong panghawakan. Ang pangako ng tao, madalas nakabatay sa emosyon at maaring magbago, ngunit ang pangako ng Diyos ay tiyak, tapat, at hindi magbabago. Hindi nagbabago. Totoo po yung sinabi sa salita ng Diyos Yung everything will fade. Lahat mawawala. Pero yung salita ng Diyos na pangako niya, hindi mawawala. Yun yung mas tiyak. Di ba, yun nangako sa iyo ngayon, balang araw mawawala rin yan sa mundo. Di ba, yung katabi mo, mawawala rin yan sa mundo. Yung may pinangako yan sa iyo, mawawala rin yan sa mundo. Pero ang Diyos hindi mawawala. Yung salita niya hindi mawawala. The Bible is filled with promises of provision, strength, and victory. Maraming pangako. Alam niyo ba kung bakit binigay ng Diyos ang mga pangakong yan? Para sumakses ka. Di ba? Para magkaroon ka ng victory. Ayaw ng Diyos na nandito tayo sa lupa pero talunan tayo. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka talunan. Panalo ka na kay Lord. Kaya tayo po ay panghawakan ng pangako niya. So mga kapatid, sa umagang ito, what promises of God do you need to hold on to today? Ano pangako ng Diyos ang kailangan mong panghawakan? Do you feel weak? Ramdam mo ba na mahina ka? Ramdam mo ba na parang natatakot ka? If you are feeling weak, remember that He promises strength. Nagpangako siya ng kalakasan. If you are afraid, remember that He promises to be with you. And if you feel burdened, kapatid, ang dami mong dinadala, ang bigat-bigat na, remember that He promises rest. In Matthew 11:28. Hindi lang yon, kapatid. Para sumakses, ano ulit ang una? Tandaan na may plano sa iyo ang Diyos. Pangalawa, panghawakan ang mga pangako ng Diyos. And pangatlo, mga kapatid, para sumakses, ito yung isa sa mga mahalagang dapat nating tandaan at dapat nating gawin. Tingnan niyo to. Sundin ang mga panuntunan ng Diyos. Sundin ang mga panuntunan ng Diyos. Basahin natin ang Joshua chapter 1 verses 6 to 9. Tingnan natin to. Basahin natin please. Joshua 1, 6 to 7, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Tignan nyo to, mga kapatid. Actually, kulang pa yan. Paki-next slide please. 8 to 9 pa. Basahin natin to. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Malinaw. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Verse 9. Paki-next slide please. Verse 9 pa ba? Wala na. Ayan, verse 8, mga kapatid. So sa part na to, makikita natin, ilang beses po binanggit ng Diyos ang huwag mong kakaligtaan. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Actually, hanggang verse 9 yan Hindi ko lang siguro nailagay. Hanggang verse 9, mga kapatid, kung mababasa natin, 3 beses pong sinabi ng Diyos, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sa English, ang sabi, be strong and be courageous. Bakit sinabi ng Diyos yung bagay na yon ng 3 beses? Bakit gusto ng Diyos na si Joshua sundin yung sinabi ng Diyos? Bakit? Kasi pagpasok nila dun sa promised land, hindi naman po ito parang beds of roses. Okay na, walang problema. Pagpasok, walang problema. Pagpasok, walang kakaharapin na pagsubok, and etc. Pagpasok po nila doon, hindi po madali. Marami po silang kakaharapin. Marami po silang kakalabanin. Alam niyo sa buhay natin ito, bago mo makamit yung true success, ang tagumpay na ibibigay sa atin ng Diyos, marami talaga tayong kakaharapin. Diba? Marami tayong kakaharapin na different trials and challenges para makamit yung success. Alam niyo, sabi nga nila, ang buhay ng isang Kristiyano, hindi madali. Ang buhay ng isang Kristiyano, imposible. Imposible. Bakit?
Kasi ang dami nating makakaharap sa buhay nating ito. Na minsan magpapatumba sa atin. Na minsan, mga kapatid, hindi natin kaya ng sarili nating lakas. Anong kailangan natin? Yung salitang nanggaling sa Diyos na kailangan nating sundin. Be strong and courageous. Magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. Pag sinabi ng isang tao, sa'yo yan, magpakatatag ka. Susuntukin pa yung dibdib mo, magpakatatag ka. Parang di ka namang dumaan sa ganitong sitwasyon. Di ba, minsan nai-encourage tayo. Ang Diyos gusto niya na magpakatatag ka rin. Bakit? Kasi marami pong kakaharapin ng bawat tao. So paano tayo mas magiging matatag? Mga kapatid, sa buhay nating ito, sundin natin ang mga panuntunan ng Diyos. Ano nga ba ibig sabihin ng mga panuntunan? Guidelines. Kailangan natin sundin ang guidelines, rules, or commandments ng Diyos. Ang Biblia, binigay ng Diyos, mga kapatid, para maging, ito po ay parang mapa natin. Diba? Para ito ay para maging gabay natin, para gawin ang isang bagay ng matagumpay. Ang Bible po, binabasa, hindi lang para ma-inspire ka. Nagkakaintindihan? Ang Bible, hindi lang binabasa para ma-inspire ka. Nakaka-inspire. Sabi ng Lord, God is love, so I will love you. Di ba? Sabi ng Lord, ganito, nakaka-inspire. Hindi lang binigay ng Diyos ang Biblia just to inspire you. Binigay ng Diyos ang Bible to give us instruction. Do you understand? Gising pa po ba kayo? Pakisabi sa katabi mo, binigay ng Diyos ang Bible for your instruction. Alam niyo po, true success comes from obedience to God's Word. Ang totoong success, sabi ng Diyos, kesa sa sacrifice, mas gusto ng Diyos ang obedience. At doon matatagpuan ang pagiging success. Nasunod mo na ba ang sinabi ng Diyos sa'yo? Sabi ng Diyos sa'yo, forgive 70 times 7. Nasunod mo na ba? Sabi ng Diyos sa'yo, magpakita ka ng kabutihan. Nasunod mo na ba? Sabi ng Diyos, magpakita ka ng pagtsatsaga. Nasunod mo na ba? Sabi ng Diyos sa'yo, mga kapatid, magpakita ka ng pagmamahal, ng walang kapalit. Nasunod mo na ba? Kapatid, kailangan nating maintindihan ng salita ng Diyos is not just to inspire us, but to give us instruction. Hindi natin pwedeng ma-expect na i-bless pa tayo ng Lord kung hindi naman tayo marunong sumunod. Nagkakaintindihan po tayo? Di ba para sa isang anak, gusto mo bilan kita ng ganito, mag-aral ka muna maigi. Pag di ba siya nag-aral maigi, bibigay ko pa rin yung gusto niya? Di ba hindi? Kapag nag-aral siya maigi, binibigyan natin ng reward. Same thing with the Lord. Nakikita ng Lord ang labor po natin. Kaya nga sinabi, means ang labor natin will not be in vain kapag sinunod natin ang utos ng Diyos. Ang mga ginagawa natin na kabutihan, hindi po yan mababaliwala kapag sinunod mo ang utos ng Diyos. We cannot expect God's blessings if we are living outside His will. Walang blessing dyan kapag nabubuhay ka outside the will of the Lord. Sabi ng Lord sa'yo, mag-share ka ng salita. Sabi ng Lord sa'yo, kapatid, magbigay ka ng oras para sa pagbabasa ng Biblia pero hindi mo ginagawa. Hindi mo makikita na may blessing na ibibigay sa'yo ang Diyos kapag hindi ka nasunod. Obedience requires faith and discipline. Even when it's difficult. May tanong ako sa inyo. Sa pagsunod sa panuntunan ng Diyos, paano mo masusunod ang panuntunan kung hindi mo alam ang manual? Kung hindi mo alam ang guidelines? Parang ganito. Minsan meron ako to. Minsan nung bata ako, may biniling electric pan yung tatay ko. Tapos yung tatay ko, yung binili niyang electric pan, sabi niya, buuin ko. Buuin ko daw. So ako, dahil sanay naman ako na magbuo ng electric pan na hindi na binabasa yung manual, sinubukan ko pong buuin. Di binuo ko. Kinuha ko yung electric pan, binuo ko, nilabas ko, hindi ko binasa yung manual, umabot ako ng napakatagal, hindi ko nabuo. May mga ibang electric pan pala na hindi common, di ba may electric pan tayo na ginaganon na lang? May ibang electric pan pala na may mga butas pa, tas screw pa, and etc. Kaya tumagal ako, hindi ko tuloy nabuo. Alam niyo kung sino pa nakapagbuo? Yung kapatid ko, binasa yung manual, nabuo niya in less than 5 minutes. Di ba, alam niyo, ganun sa buhay natin Ang tagal-tagal na walang pagbabago sa atin, nagtataka tayo kung bakit, yun pala, may kulang sa ginagawa natin. Alam niyo kung anong kulang? Hindi natin binabasa ang manual.
hindi natin binabasa ang Biblia. Minsan nagtataka kayo bakit walang nagbabago sa buhay nyo. Di ba minsan natatanong natin, bakit parang walang nagbabago sa akin? Kapatid, baka kailangan mong ma-realize. Kailangan mong magbasa ng Biblia. Magkakaroon lang ng pagbabago sa iyo kapag nabasa mo sa Bible na ayaw pala ng Diyos yan. Magkakaroon lang ng pagbabago sa mindset mo pag sinabi sa iyo ng Diyos na baguhin mo ang isip mo. Magkakaroon lang, mga kapatid, ng bunga sa buhay mo ang mga bagay na inaaral mo kung ikaw mismo nababasa mo sa Biblia yung sinasabi ng Diyos. Ang Bible po, mga kapatid, binigyan siya ng acronym at sinabi ito na Basic Instruction Before Leaving Earth. Habang nabubuhay ka pa, pakitignan niya ulit yung katabi mo. Oh, nakikita mo pa, di ba? Ibig sabihin, buhay pa yan. Di ba? Pastor, mukha ng patay. Pastor, mukha ng patay kasi nakapikit na. Ang lalim pa ng eye bag. Alatang puyat kagabi. Di ba? Kakanood ng Korean drama. Di ba? When life gives you tangerine. O, natapos nyo na ba yun? Di ba? So, mga kapatid, ang Biblia, this is our basic instruction before leaving earth. Habang nandito ka pa, inuutos ng Diyos na gamitin mo ang Biblia bilang iyong guidelines. At sundin kung ano ang mga pinapautos sa iyo ng Diyos. Kapatid, gusto mo ba talagang maging successful? Magsabi nga ng amen. Kung gusto mo maging successful, huwag mong kaligtaan ang manual ng Diyos. This is our number one manual. This is our number one guidelines. Kung may mga nababasa tayong ibang libro na nakakatulong sa atin for our personality development, that's good. Pero number one, huwag mo kalimutan ang salita ng Diyos. Meron po bang area sa buhay natin na nag-i-struggle tayong sundin ang Diyos? Kung meron man po, mga kapatid, hingin po natin ang kalakasan sa Diyos para matulungan niya tayong sundin ang salita niya. Alam niyo, talagang hindi naman natin masusunod ang salita ng Diyos kung aasa tayo sa flesh, kung aasa tayo sa laman. Alam niyo kung paano natin ito masusunod? Sa tulong lang at grasya ng banal na Espiritu. So let us ask the Holy Spirit, Lord, I want to follow you. I want to obey you. Lord, hindi ko kaya ng ako lang. Hindi ko kaya ng laman ko. Please, Lord, help me. Please, Lord, guide me. So sa umagang ito, para sumakses, tandaan na may plano sa iyo ang Diyos. Kung may plano ka man na hindi mo narating, kung may plano ka man na hindi nangyari, tandaan mo, may plano pa rin sa iyo na maganda ang Diyos. Kung meron ka mang mga pangako na pinanghawakan na napako na mula sa ibang tao, at ikaw ay napanghihinaan na ng loob, tandaan mo, panghawakan mo ang mga pangako na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Dahil ito ay mangyayari according sa kalooban niya. At kung ikaw man, mga kapatid, nahihirapan sa pagsunod, sa kagustuhan ng Diyos, hingin natin ang kalakasan na nagmumula sa banal na Espiritu upang sundin ang panuntunan ng Diyos. May tanong ako, bago tayo mag-end. Ready na ba kayo to live a victorious Christian life? Amen? Ready na ba kayong sumakses? If you are ready, mga kapatid, to be successful in different aspects of your life, choose to trust, obey, and follow God today. Ulitin ko, choose to trust, obey, and follow God today. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Dahil ikaw aming Panginoon, ang tunay na ehemplo ng pagiging victorious. Ikaw aming Diyos, marami ng ginawa na ipinakita sa amin ng pagiging victorious God. Lord, that's why sa mga oras na ito, sa amin pong napag-aralan para sumakses, dalangin namin na kami po ay tulungan ninyo na magtiwala sa mga plano nyo para sa aming buhay. Nawa, Panginoon, bigyan nyo kami ng kalakasan na panghawakan ng inyong mga pangako at tulungan nyo kami sa pamamagitan ng grasya nyo na sundin ang mga utos ninyo sa buhay namin ito kahit kami po ay nahihirapan. Panginoon, maraming salamat sa lahat. Tunay, Lord, na ikaw ang Diyos sa amin. At tunay, Panginoon, na dumating ang buong linggo, pero ito ang inyong paalala para sumakses kami sa buong linggo at bawat buwan at taon na darating pa sa aming buhay. Panginoon, marami kaming kinakaharap ngayon. At naniniwala ako, Lord, na nakikita ninyo ang bawat puso ng aking kapatiran sa mga oras na ito. Ilan sa amin dito, Panginoon, nag-i-struggle. Nag-i-struggle in their family.
Nag-i-struggle in their financial. Nag-i-struggle in their emotions. Nag-i-struggle, Panginoon, in their mental health. Nag-i-struggle in many things in our lives. Lord, naniniwala ko, ayaw niyo po kami na maging talunan sa buhay namin ito. At gusto mo, O Lord, na magkaroon kami ng victorious life. Na magkaroon kami ng victory at ma-overcome ang bawat sitwasyon. Kaya Lord, hipuin niyo po ang puso ng aking kapatiran, mga kapatiran. Nawa, katukin niyo ang kanilang mga puso at ito'y kanilang buksan. Panginoon, sabi mo sa inyong salita, ikaw ang Diyos na nagmamahal. Kaya naniniwala akong mahal mo ang bawat isa na nandito. Mahal mo rin ang bawat isang nanonood. At hindi mo hahayaan na papagsakin sila ng paulit-ulit ni Satan. At hindi mo hahayaan, Panginoon, na paulit-ulit na sirain ni Satan ang buhay nila. At ang buhay namin ito, Panginoon, hindi mo hahayaan na maging talunan. Dahil ikaw aming Diyos ay tunay na matagumpay. Lord, I declare victory upon victory sa buhay po ng aking mga kapatiran, and we bring back to you the highest honor and glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.